Amen. Purihin ang Panginoon sa magandang awitin ng ating mga kapatid dyan sa Happy Homes. At muli tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon sa isa na naman pagkakataon na tayo ay sama-sama kumain ng tinapay ng buhay. Higit sa lahat sa mensahe ng Panginoon, the true witness sa kanyang minamahal na bayan na merong kalagayan. Ngunit mga kapatid, mula kagabi ay ating nakita yung progression, yung development ng mensahe ng Panginoon ay dahan-dahan na ina-absorb ng kanyang mga anak. At kagabi, na pag-aralan natin, Laodicea must open the door. At ako'y naniniwala, tayong lahat, sa mga nakarinig, nakapag-participate, binuksan na natin ang ating puso at ating pinahintulutan ng ating Panginoon Hesus na siya ang gumawa sa buhay natin. Kasi ang tendency natin lagi, ano lagi ang gagawin natin sa Panginoon? Pero dito sa mensahe ng Laodicean message, ang gusto ng Panginoon, siya ay bigyan natin ng pahintulot na siya ang gumawa ng kanyang kalooban para sa atin upang tayo ay kanyang magamit ng lubusan sa ikatatapos ng kanyang banal na gawain. O purihin ang Panginoon mga kapatid, isang magandang gabi, mapagpala, punong-puno ng pagpapala sa presensya at gabay ng banal na Espiritu ang ating pinapaabot sa lahat ngayon. At ako'y umaasa na habang ako'y magbabahagi ng salita ng Panginoon, tayong lahat o kayong lahat ay pagpe-pray nyo ako, pagpe-pray natin ang bawat isa na ang patnubay ng banal na Espiritu buksan niya ang ating pag-uunawa na ating maranasan ang katotohanan at kapangyarihan ng kanyang banal na salita, ang kanyang mensahe. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, sa gabing ito muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo na minsan pa kami ay inyong pinagsama upang mag-aral ng inyong banal na salita. Higit sa lahat, itong Laodicean message na dinescribe ng inyong lingkod na ito ay the three angels message, righteousness by faith, the righteousness of Christ. Tulungan kayo, Panginoon, na aming ito namnamin at aming i-enjoy ang katotohanan at liwanag nito na sa aming karanasan, maging patotoo sa aming buhay, maibahagi sa lahat ng aming makasalamuha at kami ay may kisangkot sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Ang inyong dakilang pangalan ay luwalhatiin at maraming kaluluwa na madala sa inyong paanan. Itong lahat ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so yan. So kagabi, ating napag-aralan, Laodicean must open the door at napagbigkas na natin yan. Ngayong gabi, ang karugtong dahil binuksan na natin yung pinto ng ating puso. Okay, alalahanin natin mga kapatid, ang address ng Panginoon ng mensaheng ito is not for the unbelievers or non-converted. Ang address na ito ay para sa mga konvertido na. Ano? So, na hindi tayo aware na tayo pala ay namumuhay lang sang-ayon sa ating kalooban. Ngunit ang Panginoon ay hindi siya nag-give up, hindi siya tumitigil, siya ay matyagang, may pagmamahal na sa halip sa kabila ng sukang-suka na siya, tiniis niya at binigyan niya tayo ng payo, ano? Counsel, hindi advice, counsel. Na ito na ngayong gagawin natin. Napahintulutan ang kanyang sarili na siya ang pumasok sa atin. At ngayong gabi, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay ang karugtong mismo na tayo bilang mga Laodicean at nakinig at nagbukas ng ating mga puso sa Kanya ay maranasan natin ang tagumpay. So Laodicean must overcome. Kinakailangan tayo ay maging matagumpay. So ito yung key verse natin ngayon. Revelation chapter 3 verse 21. To him that overcomes, I will give the privilege of sitting down with me on my throne, as I also have overcome and have sat down with my Father on his throne. Ngayon, bibigyan ko kayo ng picture nitong Laodicean. Ito yung sa ating pag-aaral as a church, sa Seventh-day Adventist. Meron tayong chart
Pagmasdan nyo muna mga less than a minute or depende, ano? Para makita natin yung 7 churches, yung approximate date ng pag-aaral ng turo natin sa Daniel and Revelation, ano? Nandito na tayo sa Revelation. Yung meaning ng mga pangalan nila at ano ang kanilang kalagayan na hindi nila alam. At ano ang complement ng Panginoon sa bawat iglesia, sa 7 iglesia, at ano ang mga pangako nito. So bawat iglesia, ulitin ko mga kapatid, ano, iisa lang ang iglesia ng Diyos, ngunit ito ay iba't ibang panahon at iba't ibang lugar at meron silang mga sitwasyon ng mga pinagdadaanan. Okay. So ngayon, yan ang meron silang sitwasyon, meron namang mensahe ang Panginoon at doon sa kanila, binigyan sila ng pangako sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan. So nakita natin kung meron kayong camera o pwede nyo i-picturean yan para mga dagdag na mga materials natin, ano, sa pag-aaral sa mga small group. Double time na tayo ngayon sa pakikipagsangkot sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon kasi yung theme song nga natin, He is even at the door. Nagbukas tayo ng ating mga pinto ng puso, ang Panginoon ay nasa pinto ng kanyang pagbalik na hindi lang natin nalalaman. Ngunit mga kapatid, yun, hinihintay talaga. Akala natin tayo naghihintay. Ang Panginoon naghihintay sa kanyang bayan hanggang tayo'y lubusan na magpasakop sa kanyang gawain, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang katwiran. Sana nakita na natin yan, ano? So, yung pinakalas ang hindi nyo pa nakita. Yan o, yun ang Laodicean. So, ano talaga ang dito sa 7 iglesia na merong mensahe? Ano ang goal? Ano ang layunin? Ano ang hangarin ng Panginoon? Bakit niya ibinigay ito, ang mensaheng ito? Iisa lang ang goal niya, mga kapatid. Iisa lang ang hangarin niya. Kasi love na love niya ito ang kanyang bayan. Alam niyo kung ano yan, mga kapatid? Na itong lahat ay madagumpay. Okay? So kung mapapansin natin, mga kapatid, dito sa 7 iglesia, meron siyang hindi ko alam sa Tagalog yung phrase kung pararila. Ano? Tinanong ko yung asawa ko kanina, Tagalog kasi yung taga Quezon. Parirala, Pastor. Parirala, oo, salamat, salamat. Si Sir Nick ba yun? Sir Nico? Yan. Opo. Salamat ha. Parirala, phrase. Merong 2 phrase na pinapaulit-ulit niya doon sa mensahe niya. Ano yon? Number 1, kasi ito yung pinaka-issue eh. Yung works, yung mga gawain ng iglesyang ito. Sabi niya, I know thy works. Yung pangalawa na pinapaulit-ulit din niya ay ito, siya na managumpay. So itong 2 mga kapatid, laging nandyan yan sa bawat iglesia. Ngunit, kung papansinin natin at pagmamasdan natin ng maigi, ito yung sabi niya dito sa verse na pag-aaralan natin. Siya na mananagumpay. He who overcomes, I will grant him to sit down with me on my throne as I also overcame and sat down with my Father on his throne. So, he who overcomes, as I also overcame. Sa lahat ng sinasabi niyang he who overcomes, itong ika-7 iglesia, Laodicean Church, yan lang yung merong as I also overcame. Napakahalaga niyan, mga kapatid, ano? Wow, pananagumpay. So, ngayon, gusto kong bigyan ng diin, mga kapatid, na itong pananagumpay dito ay hindi ito tungkol sa kaligtasan. Ang pananagumpay nito, mga kapatid, ay tungkol sa pribilehyo. Privilege natin. Ano? So, liliwanagin natin yan kasi baka mamaya mag-struggle tayo na kailangan maging matagumpay tayo para iligtas tayo.
iniligtas na tayo ng Panginoon ng kanyang biyaya, ng kanyang pag-ibig. At patuloy tayong namumuhay, patuloy niya tayong inililigtas bilang pagpapakasakdal or sanctification hanggang glorification yan. May struggle tayo. Pero dito sa message sa Laodicea, kaya nga pinagbigyan ko ng diin na ang message sa Laodicean is not a message to the unconverted. Kaya kung may chance tayo mga kapatid, huwag na nating awitin yung the Savior is waiting to enter your heart doon sa mga unbelievers. Kasi nami-miss target natin yung message ng Panginoon. Para sa atin talaga yon. Ano? So sana, ayaw kong i-conclude ito, pero pag-aralan nyo rin kung kanino talaga ina-address ng Panginoon itong message nito. Kasi ginagamit nga natin yan sa appeal. And most of the time, nakainom na rin tayo ng alak ng Babylonia at ng apostate Protestantism. Kumisan, yung panawagan natin sa mga tao ay with feeling and emotion. Maganda rin yun, pero hindi yan ang magdadala talaga sa tao is the matchless charm of Christ, the goodness of God that leads us to repent. Ano? Romans chapter 2 verse 4. Tsaka ang mensahe ng ebanghelyo mga kapatid, hindi ito alok para parang nagmamakawa ka na iaalok mo ito sa mga tao. Ito ay deklarasyon ng katotohanan ng natapos ng ginawa ng Diyos kay Kristo na kaligtasan para sa lahat ng tao. It is a finished work. Kaya yun ang meaning ng Sabat. Pag tayo nangingili ng Sabat, we are entering into the Sabbath rest of God to acknowledge of His finished work of creation and redemption. So hindi tayo magpipreach para iaalok. Magpipreach tayo para i-declare, ipapahayag na itong mensahe ng kaligtasan na tinapos na ng Diyos doon sa banal na kasaysayan ni Kristo ay para sa lahat ng tao, involved sila. Ano? Kaya dito iyan ang gusto kong bigyan ng diin. So itong overcoming dito sa Laodicean message, as I overcame, ay privilege of sitting down. Kaya titingnan natin dito sa Tagalog tsaka Cebuano. Ang mananagumpay, naka-highlight lang tayo dyan, ano? Ang mananagumpay ay aking pagkakalooban. Yan ang privilege. Umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay. At umupong kasama sa aking ama sa kanyang luklukan. Pag binasa lang natin ito mga kapatid, parang okay lang. Pero pag ninamnam natin ito, yung Diyos na hindi natin nakikita, basta na lang tayo nabuhay dito at natatanggap natin yung privilege ng buhay. Alam natin mahirap ang buhay dito dahil nga sa kasalanan. Pero yung binigyan niya tayo ng chance, maranasan ang mga ganito. Tapos bigyan niya tayong mensahe na tayo ay uupo katabi niya sa kanyang luklukan. Matindi yung mga taong merong mga ina-idolize na mga celebrities. Kahit dyan sa Pilipinas, kumisan naalala ko sa Masbate, meron silang yearly federation kami doon. April. One time, inimbita nila si kapatid natin, si Cesar Montano, ano? Talagang wala naman ako doon, kaya lang syempre si Cesar Montano yun eh. So yung focus ko minsan napapapunta na doon kay Cesar Montano. Maraming attend ng association. Usually naman marami talagang attend kasi grand grand gathering yan ng mga Adventist doon sa Masbate once a year. Pero pag may imbitadong yung pumunta si Cesar Montano doon, talagang yung picture, pero ito privilege talaga. Basahin natin sa Cebuano. Sa mga nagmadinaugon, palingkurong ko tapad kanako sa akong trono. Sama kanako nga nagmadinaugon usab o karon nagalingkod tapad sa akong amahan diha sa iyang trono. Grabe no? Ilonggo, ang mga mandadaog papungkoon ko sa tupad sang akong trono. Pareho bala sa akon mandadaog ako kag subong nagapungko ako sa tupad sang akong amay, siya sa iya
trono. Brother Harry, pasensya ng Ilonggo ko. Hindi ako masyado Sabi ko ayaw magkabalo mag-inilonggo pero at least nandyan. Yung Ilocano, kung meron mga Ilocano dito na lang tayo sa English. Pero nakita natin na ang tagumpay na binibigay ng Panginoon ito ay privilege. Pero bago mangyari yan, binuksan na natin ang ating puso at gusto niya managumpay tayo. Ang magiging kasunod na tanong, mga kapatid, in what sense na gusto ng Panginoon na tayo ay managumpay? Ngayon, titingnan natin kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon na tayo ay managumpay dahil dito sa privilege na ito. Okay? Alam naman natin na ang kaaway natin, ang kalaban natin ay ang kasalanan na nananahan sa atin, si Satanas. So, sabi ni Kristo, kailangan kayo ay managumpay. So, managumpay saan? Iisa lang ang pinakapusod, pinakapundasyon ng ating problema, mga kapatid. Ano ito? Ito ay ang ating sarili. Self. Kasi ang pinakapuso ng problema natin walang iba kung hindi ang ating sarili, ang ating makasalanang sarili. So, kung tayo ay pupunta sa mga pag-iingat, pagtutupad sa kautusan ng Diyos, pagsunod at pagiging matapat sa kanyang salita, o pagdating sa katwiran, ang problema at malaking hadlang nito ay ang ating sarili. Pag nandyan si sarili, talagang malaking problema, mga kapatid. So titingnan natin, bibigyan natin ng pansin kung anong sinasabi ni Jesus dito na pagtatagumpay. I will give you the right to sit with me on my throne, just as I overcame. Pinagdidiinan niya talaga, na dito sa Laodicean, wag sanang magselos yung 6 na church, pero love na love niya talaga itong Laodicean kasi alam niyo, mga kapatid, this is the last generation of Christians na kanyang inaasahan na tatapos ng kanyang gawain. Ulitin ko, Christ is not dealing here with salvation but privilege. Okay? Ngayon, dito sa privilege nito, tingnan natin yung kasal ni Jesus sa Revelation. Punta natin yung Revelation chapter 19 verses 7 to 9. Let us rejoice and be glad and give the glory to him, for the marriage of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Sino itong bride? Tayo. It was given to her the cloth herself of fine linen, bright and clean. For the fine linen is the righteous acts of the saints. Itong fine linen, itong white robe na ito, na isusuot dito sa kasal na ito yung imparted righteousness. Meaning, naranasan na natin ngayon yung biyaya na nagligtas sa atin. Kasi maraming Christians na tinanggap lang nila ang Panginoon, justification, pero kakamitin nga hindi na nagtuturo ng sanctification eh. So blessed lang tayo, mga kapatid, na binigyan tayo ng kompletong liwanag ng Panginoon. Meron tayong mula sa justification, sanctification, hanggang glorification. So itong fine linen, the righteous acts of the saints, ito yung imparted, ito yung experience. So Christ did not only save us from sin, but through the Laodicean message, the righteousness of Christ, the third angel's message, gusto niya na maranasan talaga natin yung joy of salvation, having experienced the righteousness of Christ na dinadala sa atin ng Banal na Espiritu. Diba? So verse 9, then he said to me, right, blessed or happy are those who are invited, yan yung mga bisita, to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are true words of God. Grabing privilege na ito. Anong privilege ito na uupo tayo sa kanyang luklukan, katabi niya at ng kanyang ama? Dito tingnan niyo, mga kapatid. Tayo na nakaranas nito, tayo na yung bride. Tayo pa yung guests. Pero iba-iba kasi, mga kapatid, merong maglilingkod, merong magsiserve, merong guest, merong bride. Pero itong Laodicean na magiging pag-aralan natin bukas, actually itong Laodicean na naging overcomer, Laodicean na naging matagumpay,
Ito sila yung 144,000. At ito ang pag-aaralan natin bukas, Miyerkules at Biyernes. Ano? So tingnan natin dito yung 144,000. Sa verse 1 nito, nakita ni John yung tupa, lamb, that was Jesus Christ standing on Mount Zion. Pag sinabi nakatayo dun sa bundok, kasama niyo yung 144,000, Christ is declaring victory. His victory. Makita niyo yung may nakatayo sa bundok, ibig sabihin yan, victory. So, pansinin muna natin dito mga kapatid. Revelation 14 in the context of the everlasting gospel na ito, no? Verses 2 and 5. Kasi yung verse 14 yan yung 3, doon nag-umpisa yung first angel. I heard a sound from heaven like roar of rushing waters and like a loud peal of thunder. The sound I heard was like of that harpists playing their harps. And they sang a new song. Ito yung topic natin sa Biyernes, bagong awit, no? And they sang a new song before the throne. Kita nyo kung saan sila kakanta? Before the throne and before the living creatures and the elders. No one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth. So itong picture, yung vision, yung pangitain na binigay ng Panginoon kay John dito sa Revelation 14, doon na ito sa langit. Yung 144,000, walang makakaalam ng awit na yan kung hindi itong 144,000 na tinubos mula sa lupa. These are those who did not defile themselves with women, for they kept themselves pure. They follow the Lamb wherever he goes. They were purchased from among men. So, special talaga ito. Purchased from among men and offered as the first fruits. Sila yung unang bunga na nahinog. Mga kapatid, maraming bunga ang everlasting gospel. Pero itong 144,000, dito pa lang sa lupa, nahinog na sila. Sino itong sila ngayon? Tayo. Tayo ito mga kapatid. So privilege ito hindi ito salvation. So, first fruit to God and the Lamb. Ito yung matindi, yung sa verse 5. No lie or no guile was found in their mouths. They are blameless. So itong 144,000 mga kapatid, bukas natin pag-aralan sa kasasusunod. Dalawa ito, isa sa Revelation chapter 14 in the context of the everlasting gospel, tsaka Revelation chapter 7 in the context of the seven seals. Kung meron dyan sa inyo mga nag-attend ng Hope Channel, last 2 weeks, hindi ko alam kung natapos na ngayon, si Pastor Edwin Golfan, meron siyang series, Prophecy Beyond Borders, tinukoy niya doon yung seven seals. At meron din kaming series dito, nagkataon na pinag-aaralan namin sa Tuesday night and Thursday night Bible study, seven seals din. So next week na namin itutuloy papasok na kami ngayon sa fifth and sixth seal. So, yan ang privilege natin mga kapatid. Dito, iyan yung 144,000. So, doon sa tanong ko kanina, in what sense na tayo ay gusto ng Panginoon maging matagumpay? Ano? Kasi ito ay special privilege ng Panginoon sa atin sa Laodicean Church to experience the righteousness of Christ. Hindi lang tayo linigtas ng righteousness ni Jesus Christ. Kung hindi, gusto din niya we experience the joy of salvation that is rooted and grounded in Christ's righteousness. So itong experience na to, ito yung tinatawag sa theology na imparted righteousness. Itong imparted righteousness, hindi ito magko-contribute sa ating kaligtasan. Ito ay magpapahayag, ito ay magpaparanas lamang sa atin. Sana maliwanag sa atin yan, mga kapatid. Ano? So, ngayon, in what sense? Ito pala yung sa Revelation na sinasabi ko kanina. Tingnan muna natin to, no? Then one of the elders asked me, this in white robes, kita nyo yan, white robes,
Yan yung ah, righteousness ni Jesus Christ na pinabili niya sa Laodicean. Ngayon nakasuot na sila, nandun na sila sa langit. Ano? Sa langit na na-picture ito. Who are they? Where did they come from? I answered, Sir, you know. And he said, these are they who have come out of great tribulation. So dito sa verse na to, tinuturuan tayo ng mga walang tinatawag na secret rapture. Ang bayan ng Diyos ay dadaan sa great tribulation, pero hindi sila magagalaw kasi kasama natin si Michael the Archangel. Naalala niyo yung experience ni Ananiah, Azariah, Misael? Na hindi sila sumamba sa pinatayo ni King Nebuchadnezzar na estatwa? Tinapon sila sa apoy, hindi sila nasunog o nangamoy apoy. Bakit? Kasama nila yung consuming fire. The God who is a consuming fire. Si Daniel, tinapon doon sa leon. Hindi siya nagasgas, hindi siya man lang siya kinalmot ng leon. Bakit? Kasama niya yung Lion of Judah. So sa mga Adventist na takot sa Great Tribulation, takot sa persecution, ang point ng Panginoon na dadalhin itong Great Tribulation sa kanyang bayan kasi yun yung last final attack ng kaaway ni Satanas. And God will tell the whole world that I have a people who will stand for the gospel, for the kingdom of God, and demonstrate the power of the gospel in their lives. Ito yung righteousness ni Jesus Christ. Hindi tayo matatakot sa Great Tribulation. Bakit? Kasama natin si Jesus at doon, yun ang magpapahayag sa buong mundo na tayo ay may buhay at makapangyarihang Diyos na kahit anong gawin ni Satanas, hindi niya tayo magagalaw. That's why in agape, there is no fear in love. 1 John chapter 4, verse 17. But we have boldness in the day of judgment. Bakit boldness in the day of judgment? Because we don't trust in our righteousness. Bakit? Because our hope is built on nothing else but only in Jesus' blood and His righteousness. Yun lang talaga. Hanggang pagdating ni Jesus Christ, tingnan nyo yung last part ng My Hope is Built. When He shall come with trumpet sound, O may I then in Him be found, clad in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. Yan ang ating pag-aaral bukas at sa susunod na araw. So, yan yung Laodicean na nagbukas ng kanilang mga pinto, individually na ito, no? Naranasan nila yung righteousness ni Jesus Christ at ngayon, naranasan nila yung tagumpay. So ang tanong, in what sense na tagumpay? Sabi ni Jesus Christ, that na kayo ay managumpay kagaya ng aking pagtagumpay. Ano yung tagumpay na yon? Tingnan natin si John, si Jesus. Bago siya bumalik bago niya natapos lahat ang kanyang gawain sa pagliligtas, tiniyak niya na sa kanyang mga alagad at ito ay preserve ng Panginoon upang ipaabot sa atin ang kanyang mensaheng ito na napaka makapangyarihan. Sabi ng Panginoon, sinabi at itinuro ko na ito sa inyo ang mga bagay na ito upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan. So kita nyo na, so yung iba matatakot ng persecution o tribulation. Wala, meron tayong kapayapaan because peace doesn't comes from the absence of sin. Peace comes from the presence of God. Ano sabi ni Jesus, Matthew 28 verse 20? I am with you. Hindi siya, I will be. I am with you, and lo, I am with you even to the ends of the world. So kung nandito si Jesus sa puso natin, nandito yung banal na espiritu, meron tayong tunay na kapayapaan. Bakit? Ano ang pundasyon ng kapayapaan na ito? Sinabi ng Panginoon, magkakaroon talaga tayo ng trouble. Guaranteed yan. But take heart. Isa puso niya ito na ano? Na aking napanagumpayan ang sanlibutan. Anong ibig sabihin ni Jesus na napanagumpayan niya yung sanlibutan? Para pag tayo ay napanagumpayan, ay tatabi tayo sa kanyang upuan. Tingnan nga natin. Si Jesus, John 14:30. Sabi niya, pagkatapos nito mga pangyayaring ito, wala na akong masyadong sasabihin sa inyo. Bakit? Sapagkat darating ang prinsipe ng sanlibutan. Sino itong prinsipe ng sanlibutan? Siyempre si Satanas. Bakit naging prinsipe si Satanas?
ang binigyan ng Panginoon na kapangyarihan ng mga siwa sa kanyang linalang dito sa buong mundo ay si Adam. Dinaya ni Satanas si Eva at natukso at pati si Adam nahulog sa pagsasalangsang. Romans chapter 5 verse 14. Kasala talaga siya. So yung kapangyarihan na yon, inagaw ni Satanas. Siya na ngayon ang prince of this world. Ang tawag ni Pablo kay Satanas, Lord of this world. Si Jesus, prince of this world. Sabi ano? So darating yung prince of this world, si Satanas. At anong meron kay Satanas? Wala. Tayo halimbawa may mag-away tapos sasabihin mo, wala yan sa kalingkingan ko. Sinusukat natin yung ating kalaban doon sa kalingkingan natin. Si Kristo, wala siyang sukat. Sinabi niya, binigyan niya tayo ng katiyakan na pinanagumpayan niya ng sanlibutan. Number one, bakit? Sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ay darating, ngunit wala siya sa akin. He has nothing in me. Wala siyang kalaban-laban. Kaya, take it to your heart and have peace because I have overcome the world. Yan yung sinasabi ni Jesus na, as I overcame. Grabe si Jesus, ano? Kaya maganda mga kapatid, buksan na natin yung puso natin at pakinggan natin yung tinig ng true witness. Mararanasan na talaga natin yung joy of salvation and overcoming grace of Christ. Wow. Ano pa? Ano pa yung sinasabi niya na overcome? Anong ibig sabihin na the prince of this world come and have nothing on me? Okay, prince of this world. Ano itong world na ito? Tanong natin kay John kasi si John yung nag-spend time so much sa Panginoon. Mas maraming alam si John tungkol sa mga details at lalim ng ating problema. Anong problema natin? Kasalanan. Sabi ni John, for all that is in the world, no? All that is in the world, lahat na yung driving force ng takbo ng sanlibutan, whether it's education, business, whatever it is, ito talaga ay lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Lahat ng gustong maramdaman ng laman, gusto nandyan. Lahat ng makita ng mata, gusto kanya. At pag magsama-sama kung saan man, gusto natin, tayo lagi ang number one. That is the pride of life. So itong tatlo, nandun yung sa tukso. Kay Kristo, doon sa ilang after the baptism, mga kapatid. Yan yung pinanagumpayan ng ating Panginoon. Kagabi na pag-aralan natin, paano na panagumpayan ng Panginoon ito? Napag-aralan natin ito kagabi. Dito lang tayo sa verse 3. Ano? Sa verse 3. For what the law could not do, that was weak through the flesh, meaning ang kautusan ng Diyos ay humingi sa atin ng katwiran. Pero hindi natin kaya dahil nga pinahina tayo ng kasalanan. So yung laman na ito ay mahina na, hindi niya na kaya. We come short of the glory of God. All have sinned. Lahat tayo nagkasala. And we come short of the glory of God. We miss the target of the righteousness of Christ. Laging bent to self tayo. Kung gumagawa man tayo ng mabuti sa Panginoon, sa kapwa, sa simbahan, outside of the gospel of Christ, outside of the righteousness of Christ, everything is bent to self. Hindi ko na alam kung naikwento ko na ito doon sa ano natin yung tinatawag na harvest and gathering. Isingit ko lang ito mga kapatid, harvest and gathering. Nung panahon pa ito, meron tayong mga kapatid na nag-overgoal. So ngayon, hindi ko na i-detail basta nag-overgoal yan. Ngayon, yung pastor na nandun, galing sa mission pang tawag noon, wala pang conference. Meron pa naman mission ngayon, pero known na ngayon as conference. Pumunta yung mga taga-conference at that time, nandun sila. So ngayon, magpipicture. Kasi yung mga overgoalers doon sa Masbate, ngayon, tawag ngayon, Masbate Central Church. Dati Masbate Seventh-day Adventist Church lang yon. Yung mga overgoalers ay pipicturean para ilagay yung picture doon sa MISPA na dito sa Masbate, ito sila yung overgoaler sa Harvest and Gathering. Alam nyo naman ng panahon,
walang digital na camera, walang mga cellphone. Ang pinakamarami at pinakamahabang film noon was 36 shots. Pag shot niya doon sa apat na overgoaler, hindi na pumitik yung camera kasi ika-37th shot na. Meaning, wala ng film. Ay Sabado, hindi pwedeng bumili. Ngayon, yung isang overgoaler doon, umiyak. Tinanong ng pastor, oh, bakit? Ano nangyari? Kasi nga, hindi siya mailalagay sa mispa. So, talagang yung self-gusto ipataas. Yan ang lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Isa lang yan sa mga examples. Isa pa, bibigyan ko pa kayo. Nung nandun ako sa Cebu, every Monday merong tinatawag na workers meeting sa office. Tapos lalo na pag merong mga gagawing Bible seminar, crusade ang tawag natin diyan. So merong isang Bible worker or layman na nag-express ng kanyang sarili na bakit pastor lang ang pwede mag-baptize, kung minsan nakakapagod na yung mga pastor, magmomotor pa, nung panahon talagang hirap ng transportation tapos kailangan ng baptism. Bakit hindi pwedeng ang layman? Ay si Philip nga nag-baptize naman, hindi naman siya pastor. Kung isipin mo, at that time naisip ko, oo nga, no? Pero akala ko noon, talagang biblical point ang ibibigay. Yung pala, ganitong problema mga kapatid. Sa Bible seminar, sa mga crusade na ginagawa natin, mga Bible workers yung nag-ground prep at naghahanap ng mga tao, Bible study. So sila yung napapagod, basta sila yung gumagawa. Pagdating ng preacher, the end ng preaching, merong baptism. Nung panahon at least, ngayon marami na marami ng mga camera, mga picture. Nung panahon, pagdating ng baptism, ang nandun pinaka-front ay yung pastor na nag-baptize, saka yung candidate, wala yung nagbautismo. So grabeng hindi natin alam na ganun pala yung ating malalim ang problema. So dito, ang ginawa ng Diyos sa problema ng kasalanan, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa kagaya ng ating pagiging makasalanang laman. Iyon ang tinaglay ni Kristo sa kanyang pagtatao. Hindi siya nag-participate ng kasalanan sa pagkakasala, bagkus ito ay hinatulan doon sa laman. Saan nangyari ito? Doon sa cross. Tingnan niyo mga kapatid, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Likeness. Kasi most of the time, yung pag-aaral natin, dahil nag-iingat tayo sa pagkatao ni Kristo, ayaw natin na ang dating parang ginawa natin si Kristo na nagkasala, at dahil tao siya nagkasala, kailangan niya na tagapagligtas. Hindi yun ang point mga kapatid. Tinaglay niya itong makasalanang laman upang hatulan niya doon sa cross, doon niya tayo ililigtas mula sa kasalanan at sa kamatayan. Yan ang ibig sabihin ni Pablo dito. Kaya dito sa verse 2 sabi niya, tayo ay pinalaya na ng prinsipyo ng buhay sa Espiritu. Set us free from the law of sin and death. Ano nag-set us free? The law of life in the Spirit. So yan mga kapatid. Kaya sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, tingnan nyo, binigyan ko kayo ng kapangyarihan upang kayo ay managumpay, kayo ay yuyurakan, you tread on serpents and scorpions. At alam naman natin yung context nito mga kapatid, bilis na oras, no? Serpents and scorpions. Serpents represents ito si Satan sa kanyang mga na-deceive ng mga angels. Overall, the power of the enemy, tinutukoy niya dito. And nothing shall by any means hurt you. So doon sa mga takot ng persecution tsaka sandalo at great time of trouble, panghawakan natin yung word ni Jesus Christ. Nothing shall by any means hurt you. Yeah, you will be in trouble, but nothing will hurt you. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, God was with them. Pero hindi lang ito mga kapatid. Kasi sino itong enemy natin? Si Satan. Siya yung accuser sa atin. Pag inaccuse tayo ni Satanas, tinan mo. Revelation 12:10. I heard a loud voice saying from heaven, now, sa cross ito mga kapatid, Sa cross nangyari. Now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of His Christ. Bakit daw? Bakit dinideclare doon sa cross yung kapangyarihan ng Diyos?
kapangyarihan ng Diyos nandun kay Kristo. For the accuser of our brethren is cast down. Grabe, no? Cast down, tinalo. Sino ito? Sino itong serpent and scorpions which accused them, the brethren, before God day and night? So pag inaccuse tayo ni Satanas, ano, iiyak tayo? Lord, tulungan mo naman ako. Hindi. Ito yung ating attitude towards Satan. Anong sasabihin natin? Tanda natin, cast down, tinalo. Siya itinakwil na, wala na siyang kapangyarihan. Anong panlaban natin kay Satanas? And ito yung tayo mga tumanggap sa Panginoon ng kanyang katwiran, they overcame him, that is the devil, the accuser of the brethren day and night, by the blood of Jesus Christ, by the perfect life of Jesus Christ, by the righteousness of Jesus Christ. Tapos, hindi lang nagtatapos yung blood and righteousness in Jesus Christ, but by the word of their testimony, meaning, na-experience natin ngayon yung imparted righteousness, sanctification through the blood of Jesus Christ. So yan ang experience natin. Ang foundation is the blood of Jesus Christ, the righteousness of Christ. Doon tayo huhugot ng ating Christian experience. Ayan. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan to tread on serpents and scorpions, enemies, over all the power of the enemy. And nothing shall by any means sasaktan kayo. Pero binigyan ng warning ng Panginoon. Ihanda natin mga kapatid, kayo nakikinig ngayon, ihanda nyo yung mga sarili, lalo na doon sa mga duda sa Panginoon. Sa susunod na verse, sa verse 20. Excited na kayo mga kapatid? Verse 20, tingnan natin. Sabi ng Panginoon, sa kabila nito, huwag kayong magalak na meron kayong kapangyarihan laban sa kalaban, laban sa kaaway. Ang inyong ikagagalak, sabi dito ng Panginoon, tingnan nyo mga kapatid, ang inyong ikagagalak, anong ikagagalak natin mga kapatid? Na ang inyong mga pangalan ay itinala, isinulat, recorded na saan? Sa langit. Hindi ko nga alam bakit meron tayong lyrics ng kanta na Is my name written there? Magandang awitin, kaya lang in a form of question. Dito si Jesus mismo ang nagsabi. Ang ikagagalak nyo, hindi yung meron ka, praise the Lord, meron tayong kapangyarihan laban sa kaaway, hindi niya tayo masasaktan. Pero sabi ni Lord, ang ikagagalak nyo ito, na ang inyong mga pangalan ay itinala na sa langit. So assurance of salvation mga kapatid, hindi tayo pwedeng magbigay ng mensahe sa sanlibutan, tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas kung tayo mismo mula sa puso at sa ating mga mukha na hindi nakikita ang kaligtasan, ang kagalakan ng kaligtasan. Napakaganda nito mga kapatid ng mensahe ng Panginoon sa Laodicea na dapat natin tanggapin. Sabihin natin, salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Kung duda pa kayo dyan, basahin nyo, Philippians chapter 3 verse 20, ang ating pagiging mamamayan ay nasa langit. So we're citizens of heaven. Our names are written. Pag binasa nyo sa Hebrews chapter 12 verse 13 verse 23, Hebrews 13:23, na tayo ay mga nakatala. We are enrolled in heaven. So mga kapatid, wag na natin pagdudahan ito, no? Tingnan natin dito sa sinasabi ni Pablo dito sa Galatians chapter 1 verse 4. Jesus gave himself, binigay niya ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang tayo ay mapalaya, maligtas mula hindi lamang sa law of sin, kung hindi pati sa present experience natin from this present evil age. Saan huhugutin ng kapangyarihan ni Kristo ang pagliligtas sa atin kahit sa karanasan natin ngayon? As we experience the joy of salvation, we are experiencing the imparted righteousness of Christ according to the will of our God and Father. Laging sa kalooban ng Ama. Oh, praise the Lord, mga kapatid. Grabe talaga ito, no? Hindi ko alam kung paano natin ito issue shortcut yung message, pero purihin talagang
Panginoon, mga kapatid. Isa pa, bigyan ko pa kayo ng isa, ha? 1 John chapter 4, chapter 5 verse 4. Alam na natin to, memorize na natin to from the heart. Marami ngang nag-claim nito kaya na ayaw naman niwala na gusto nila once saved, always saved because of this verse. Tingnan nyo itong verse na to. Pero hindi totoo kasi pag ayaw natin, pwede tayong mag-backslide eh. Pero sabi ni Pablo sa mga Hebrew, wag tayong gagawa niyan dahil hindi tayo kasama diyan. Ano sabi ni John dito? John the Beloved, for everyone born of God overcomes the world. Paano natin na-overcome ang world kung tayo na born of God? Because we are born of God in Jesus Christ. Nung si Kristo ay naging tao, tayo ay binuhay niya na mag-uli. The foundation of our new birth experience is the birth of Jesus Christ. Ephesians chapter 2 verse 5. While we were dead in sin, He made us alive together with Jesus Christ. So everyone who is born of God, ang sino mang tumanggap, nagbukas ng pinto, siya ay nanagumpay sa sanlibutan. Ano yung nandun sa sanlibutan? Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. This is the victory that has overcome the world. Victory ni Jesus Christ na atin ngayon nararanasan because of our response. Yung ating pagtugon sa katotohanan na ito. Isa pa, tingnan nyo mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15 verse 54. But when this perishable, pagdating ni Jesus Christ, will have put on imperishable and this mortal will put on immortality, then will come about the saying that is written, death is swallowed up in victory. Ang kamatayan daw ay linamon, linulok. Saan? Sa tagumpay. As it is written. Saan nakasulat yan? Kahapon binanggit ko na lahat ng activities ni Jesus dito sa Old Testament hanggang papunta ng Revelation ay laging nakasulat doon sa Old Testament. So pag sinabing it is written, dito yung pala yung kay Isaiah 25 verse 8. He will swallow up death for all time. Bakit for all time? Once and for all lang si Jesus na matay doon sa cross bilang handog. So ito ang prophecy ni Isaiah, natupad doon sa cross at binibigay ngayon ni Jesus Christ na ang foundation pala ng second coming, yung ating blessed hope, yung ating immortality, ay doon pa rin sa cross ni Kristo. Grabe, no? Kaya pagdating ng 57, tingnan nyo. Thanks be to God, which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. So ang tagumpay na ito na sinasabi ng Panginoon, di ba pinapabili niya tayo, pinayuhan niya tayo. Ang tagumpay na ito ay hindi tayo mananagumpay para kompetensya si Kristo. Pag nanagumpay siya, kailangan sundin natin siya ng maganagumpay din. Hindi. Kung ano yung tagumpay ni Kristo, yun ang tagumpay natin. Bakit? Victory is not something we achieve. Victory is something we receive because God gave it to us. Isa yan sa pagbubukas ng ating pinto, ang katotohanan ng kanyang salita, pagtanggap ng kanyang tagumpay. Thanks be to God, which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. Ngayon, dagdagan pa natin ito kasi sa pag-aaral natin sa mga susunod. Tagumpay saan ito? Tagumpay sa kay Satanas, tagumpay sa prinsipyo ng kasalanan, lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Tsaka ano pa? Revelation 15, 2-4. And I saw and looked like a sea of glass glowing in the fire, standing beside the sea, those who have been victorious. Ang nanagumpay saan? Sa beast, sa image of the beast, and the number of his name. Tingnan nyo, kasi sa Friday night, ito yung pag-aaral natin sa verse 3, Revelation 15:3. Na nagumpay sila sa halimaw, sa imahin ng halimaw at ang numero ng kanyang pangalan. At sila ay umawit. Ito na yung song ng 144,000 na sila lang yung nakakaalam. Anong song ito? The song of the servant, the song of Moses and the Lamb. Saan sila na nagumpay? Beast, the image of the beast and the number of his name. Tingnan niyo mga kapatid.
1 John chapter 4, verse 2. By this, you will know that the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh. Remember, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh? And on account of sin, He condemns sin in the flesh. Ito, yan ang purpose ni Jesus. Jesus Christ has come in the flesh is from God. Kung yan ang nagtuturo. And every spirit that does not confess Jesus is not from God, this is the spirit of Antichrist, which you have heard is coming and which is already in the world at this time. Noong panahon nito, talagang walang gagawin ang kaaway kundi mandaya, kokopya-kopya. Yung Antichrist, hindi yan siya kokontra, hindi yan sasalungat, kokopyahin niya. Kaya I will be like the Most High. Oh, di ba? Yan. Ngayon, pagdating ng verse 4, ang sabi ni John, ngunit kayo ay nasa Diyos, but you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people, yung mga mandaraya, mga deceiver, mga alagad ni Satanas. Bakit? Because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. So ang sekreto pala mga kapatid, ay yung nandito sa atin na you ask me how I know He lives because He lives within my heart. Merong kanta na He's big enough to rule the mighty universe, yet small enough to live within my heart. Alam niyo yung Jesus na nandito sa atin ngayon sa puso natin mga kapatid? Yan yung resurrected Jesus Christ. Pag sinabing resurrected Jesus Christ, He overcame the world. Siya yung Jesus na nagumpay, siya ang nandito. So ang sikreto mga kapatid, ay nandito sa loob ng ating pagkatao. He is within us. Yan. Okay? Na-plaster na natin mga kapatid. The spirit that lives in you is greater than the spirit who lives in the world. Greater is He that is in you sa King James than he that is in the world. Tingnan natin dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 35. Ang sabi ni Pablo, though we walk in the flesh, tanda natin yung Galatians chapter 2:20, I am crucified with Christ, yet I live, but not I, but Christ living in me. So sabi ni Pablo dito, though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Hindi tayo nakikipaglaban doon sa, kasi nabubuhay pa rin tayo dito, but we live by faith. The life that we now live in the flesh is we live by faith by the Son of God who loved us and gave Himself for us. So the weapons of our warfare are not carnal. Hindi itong makamundo na pamamaraan, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Tagalogin natin, sapagkat bagaman kami ay nabubuhay pa sa katawang tao, ang pakikipaglaban namin ay hindi ayon sa pamantayan ng tao. Sapagkat hindi galing sa tao ang mga sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban. Kung hindi galing sa Diyos na may kapangyarihang magwasak kahit ng mga kuta. Ibinabagsak namin ang mga pangangatwiran at anumang kapalaluan, that's the lust of the flesh, na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. At binibihag namin ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Grabe mga kapatid. So ngayon, nakita natin na greater is He that is in me. So yung laban natin, hindi tayo nakikipaglaban. Kaya mga kapatid, yung debate, yung mga human wisdom, philosophy, and logic, hindi mako-convert ang tao dyan. Tsaka yung mga debate na yan, hindi yan matatapos kahit kailan. Kasi hindi susurrender yung mga yun eh. Meron mga iba na nagdebate at nag-aral yun. Pero most of the time, mabigat yan mga kapatid. Ngayon, yung sikreto nga ay si Jesus yung nandito sa atin. The resurrected Jesus Christ
rini-reproduce ng Holy Spirit sa buhay natin. Tingnan natin ang example ni Jesus na pinakagrabe. Sabi ni Jesus dito sa chapter 12, verse 24, sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng isang butil ng trigo ay hindi mahulog sa lupa at mamatay. Ito ay mananatiling buto. Ngunit pag ito ay namatay, ito ay mabubuhay, magbubunga. Tingnan niyo mga kapatid, ang ang shell ng trigong ito ay matigas. Hindi yan basta-basta mawawasak o madudurog. Pero madudurog yan pag mabubulok yung ano niya, yung germ, yung buhay, nandun yung sa loob ng shell eh. Pero pag hindi yan nahulog sa lupa at maitanim, hindi yan mabubuhay. So ito yung anatomy of grain. So para ito mabuhay, kailangan mahulog sa lupa. Kailangan siya mamatay. Anong ibig sabihin ni Jesus nito? Ikonsulta natin si Jesus pa rin, mga kapatid. Dito sa Luke chapter 20 verses 17 to 18. Sabi niya, itong batong ito, meron siyang pinagkatiwalaan na magtatayo nito. Ngunit itong kanyang pinagkatiwalaan, sila mismo yung nagtakwil sa kanya. So in-explain niya, ang sino mang mahulog sa batong ito ay mababasag. Ngunit kung sino ang huhulugan ng batong ito, siya ay mapopulverize. Tingnan natin sa Tagalog para mas magkakaunawaan tayo. Ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong iyon ay madudurog. Ngunit datapwat, sino mang kanyang malagpakan. So dito sa first part, mahuhulog doon sa bato. Siya ay madudurog. Yung second part, ang bato ngayon ang mahuhulog sa kanya, malalagpakan. At kanyang pangangalating gaya ng alikabok, pulverize, grind. Alin dito ang gusto natin mangyari? Kasi wala tayong ibang pupuntahan. Talagang patay tayo eh. Doon tayo sa una, mga kapatid, na fall in love tayo kay Jesus, durog tayo. Pero dito sa isa, pag si Jesus ang nahulog sa atin, wasak tayo. Ibig sabihin, binigay ng Jesus ang lahat, tinanggihan pa rin natin. So wala tayong ibang pupuntahan kung hindi separated from the source of life, talagang patay tayo, mga kapatid. O isa pa, ginamit ni Pablo dito yung illustration ng power of resurrection sa 1 Corinthians pa rin. Tingnan nyo, no? 1 Corinthians. When you put a seed into the ground, kagaya ng sinabi ni Jesus doon sa John chapter 12, verse 24, when you put a seed to the ground, it doesn't grow. When you put a seed into the ground, it doesn't grow into a plant unless it dies first. So, talagang dito sa mundo, mga kapatid, mabuhay muna tayo. Ito yung law of life dito sa mundo eh, yung trend, yung normal life. Mabuhay tayo tapos mamatay. Pero sa kingdom of God, mamatay muna tayo bago mabuhay. Kita niyo? Oh, saan galing yung buhay ng buto na yon? Doon sa shell ng buto, walang buhay doon. Kailangan mabulok muna yung shell na yon, tapos ililibing sa lupa, doon na magde-develop, magge-germinate na yung Christ dito sa atin buhay, siya na yung makikita. So this is in the context of the resurrection of Jesus Christ. Dito kanina yung sinabi ni Jesus sa John 12:24, basta lang siya buto. Binigay niya na example na kailangan mamatay, pero tinutukoy niya yung sarili niya. Yung seed na yon, si Jesus yon. Kailangan mamatay yung kanyang pagkatao, yung tao na kanyang tinaglay sa kanyang kapanganakan, upang yung kanyang original na buhay na pagka-Diyos, divine life, ay maibahagi. Kaya sa Bible, Jesus took of the same flesh. He partake of the same flesh and blood. Tayo naman, He took part of the same. Tayo naman ay partakers of His divine nature. Okay? So ngayon,
gamitin ulit natin yan. Tingnan natin ulit si Pablo sa point na ito na yung tinatawag na nandun sa loob yung life, si Jesus Christ in us. But we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not us. Pag sinabing belongs to God, hindi kasi makita ng mga tao yung power of God sa labas natin eh. Ang makikita pa rin ng tao sa atin yung pag mag-usap tayo, tayo pa rin kung anong forma ng ilong, kung saan yung nunal, yung kilay gaano kakapal o kilay na ginuhit lang. Basta lahat ng palabas. Paano makikita si Kristo dito mga kapatid? Ano? So, binibigay ng example ni Pablo itong jar. Pero, ang tanong dito mga kapatid, posible ba nating mapanagumpayan ito lahat? Totoo ba na mangyayari ito sa atin? Totoo. Tandaan natin mga kapatid na ang kagalakan, ang bunga ng ebanghelyo, the joy of salvation, the joyous experience of salvation, imparted righteousness ni Jesus Christ. Hindi ito yung nagligtas sa atin. Ito yung bunga, ito yung ebidensya. Ito yung nagpapahayag, nagpapakita sa buhay natin ng kapangyarihan ng ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus. Pero ito ay nasa loob lang natin. So wag nating isipin na ito ay nagligtas sa atin. Yung nandito si Kristo sa atin, siya ang nagligtas sa atin. Hindi. Tayo, yung linagay tayo ng Panginoon doon kay Kristo sa banal na kasaysayan niya, yun ang nagligtas sa atin. Tinanggap natin yung katotohanan ngayon. So nandito na si Kristo, dinadala sa atin. Dito na ngayon mag-uumpisa yung pag-demonstrate ng kapangyarihan ng ebanghelyo. Ano? Ngayon, dito sa pagtanggap natin, pagbukas natin kay Kristo at maranasan natin ang tagumpay, merong isang word na tinatawag diyan. Alam niyo kung ano yung word diyan na mag-fit talaga dito sa ating pag-aaral? Sa English, ang tawag diyan ay brokenness. Mababasag muna tayo. Kaya binigay ko sa inyo yung Luke chapter 20 verses 17 to 19. Kailangan natin mabasag kay Kristo. Huwag nating pentulutan si Kristo yung babasag tayo. Tayo mismo yung nahulog, na fall in love, na magnetize tayo ng much less charm ni Jesus Christ. Pero pag sinabing basag, meron talaga yung sakit. Masakit yan sa atin. Pride. Yung ang bait ko na nga, religyoso na ako, bakit kailangan ko pa si Kristo na yung kanyang kabaitan? Di ba? Masakit talaga dyan. So, yung sinasabi ni Kristo na yung butil ay kailangan mahulog sa lupa, ang tinutukoy dito ni Kristo sa ating karanasan ay brokenness. Di ba? Pero paano mababasag 'yon? Yung matigas na bunot, yung husk ng ng butil. 'Yun ay mababasag, matutunaw, mabubulok sa pamamagitan ng tubig. Sino yung tubig? Ang banal na espiritu. We need to be born in the spirit. Na born in water na tayo eh. 'Di ba na-baptize na tayo? Pero yung water of life na Holy Spirit, siya yung dudurog dun sa makapal at matigas na bunot ng yung husk, yung shell ng grain. Ayun. Habang madudurog yan, dahan-dahan naman lumulutang ang kapangyarihan, kabaitan, pag-ibig, ang beauty ng ating Panginoong Hesus. 'Di ba? Tandaan natin mga kapatid. Bigyan ko kayo ng illustration dito ha. Sa Matthew 26. Ito yung si Mary Magdalene. Noong nasa Bethania si Jesus sa bahay ni Simon, 'di ba nagpa-party siya? Yung may ketong tapos pinagaling siya ni Jesus. Lumapit sa kanya isang babae, ito si Mary Magdalene. May dalang sisidlan ng alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Tingnan niyo mga kapatid, kaya ko linagay itong picture nito. Itong alabaster na to, yung ointment diyan sa loob, naka-cover yan ng alabaster. Spikenard yung nasa loob. Covered yan ng alabaster. Para siyang bato, para siyang marble na bato.
Mahal na, sa cover pa lang, mahal. Tayo, pag bumili tayo ng mamahalin na perfume, kahit wala ng laman, itatago natin. Kasi lab na lab natin yung amoy nun, pero yung sisidlan parang sayang, so tinatago natin, di ba? So dito, anong ginawa ni Mary Magdalene dito? Walang nangyari diyan hanggang wala naman nakaalam na merong spikenard doon si Mary Magdalene o mahal hanggang binasag niya yung alabaster box. Doon nung binasag niya yung alabaster box, alam niyo bakit binasag ni Mary Magdalene? Ang nangyari niya si Simon, sabi niya sa puso niya, ito si Jesus kung alam niya lang kung anong klaseng babae ito. Pero sa spirit of prophecy, magugulat kayo. Hanapin niyo, bahala na kayo maghanap. Si Simon pala, tiyuhin ni Mary Magdalene. Ito si Mary Magdalene, si Simon ang nagdala kung bakit siya naging prostitute. Kaya sabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo, merong dalawang nagkautang. Yung isang malaking utang, yung isang maliit ang utang. Sabi ng pinag-utangan nila, wag nyo nang bayaran. Shortcut na ito mga kapatid kasi late na. Sino ang mas maging yung magkaroon ng pagpapasalamat? Ang sabi ni Simon, I suppose, yung malaking utang. Ang point, sinermonan niya si Simon sa public na walang nakakaalam na sinisermonan na pala siya ni Jesus. Ang galing talaga ni Jesus, ano? Kaya sabi ni Jesus, those who have been forgiven much, love much. Kita mo itong babaeng ito, konti lang ang kasalanan, pero yun ang ginawa niya sa akin. Ikaw, pinagaling kita sa kasalanan. Ginagawa mo ba ito? Ang reaction pa nila, sayang nga daw yung pera. Pag binasa niyo yung passage na yan, dapat binili na yung mga pagkain, mga gamit sa mga mahihirap. Pero mga kapatid, ang point dito, sa illustration na ito na gusto ko ipabot, yung bango ng spikenard, hindi siya maglalabas yung alimuyak hanggang hindi nabasag yung alabaster box. So, kailangan mabasag muna tayo kay Jesus bago makita si Jesus sa atin. So, yun yung sinasabi dun sa buto, yung sabi ni Jesus about sa butil, at sabi niya na greater is He, sabi ni John, greater is He that is in you than he that is in the world. Sino yon? Si Jesus. Ayan o, Colossians 1:27. God has chosen to make known among the Gentiles. Pinili niya tayo. The Gentiles, the glorious riches, ang maluwalhating kayamanan ng kanyang misteryo. Ano yung misteryo? Bakit misteryo? Hindi nga maintindihan eh. Bakit hindi maintindihan? Sapagkat ito ay si Kristo na nasa inyo. Christ in you, the hope of glory. Oh, mga kapatid. Tanda natin, yung you in Christ, ito yung banal kasaysayan ni Kristo nung tinaglay niya ang ating pagkatao. Yan yung ticket, yan yung title natin, yan yung justification, yan yung imputed righteousness ni Jesus Christ. Yan yung title natin, both now and in the day of judgment. Yan yung gospel. Yung Christ in you, yan yung hope of glory. Huwag tayong ma-confuse dito. Yan yung experience natin of the gospel. Yan yung testimony natin. Yan yung witnessing natin. It will not contribute, it will demonstrate the power of God in our lives. Ano yung power of God in our lives? Christ in you, the hope of glory. Oh. So, ang problema mga kapatid, walang makakakita, walang makakaamoy, walang makakasense kay Jesus Christ na nandito sa atin hanggang itong si ako ay mabroken. So, paano tayo mabobroken? Through the message of the gospel. The message of the gospel, the righteousness of Christ, is to put down the glory of man into dust. Yun lang ang pinaka-highest point ng ating pride, yung alikabok. Kaya, through the gospel message, we will learn to glory in the cross. Oh, tingnan natin tong, when Mary broke the bottle, it was only then that everybody in the room ay makaamoy ng halimuyak ng spikenard. Oh, di ba? So ngayon, tingnan natin to si Pablo. Balikan natin to si Pablo. Pag may chance kayo mga kapatid, i-meditate nyo mamayang gabi bago kayo matulog, 2 Corinthians chapter 4. Tingnan natin itong verse 16, atras tayo mamaya sa 10 and 11. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, hindi kami nang lulumo, nanghihina. Kahit na bangabat ang aming pagkataong labas ay pahina,
Ngunit ang aming pagkataong loob, ito yung inner man natin, si Jesus Christ nandito sa loob, through faith, ay nababago araw-araw. We are growing in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Nare-reproduce yung character ni Jesus Christ sa buhay natin araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Wow, grabe. Atras tayo dito sa 10 and 11. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay ano? Maihayag naman sa aming katawan, sa ating earthly life, earthly body. Sapagkat kami na nabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus. Anong layunin? Upang ang buhay naman ni Jesus ay maihayag, umahayag sa aming laman, may kamatayan. Earthly life, earthly body. O mga kapatid, ang prinsipyo dito sa lupa, tinan mo, si Pablo, no? Romans 6:8. If we died with Christ, in the context of baptism, ito Romans chapter 6. If we died with Christ, we believe that we'll also live with Him. Sabi ko kanina, ang prinsipyo dito sa mundo, mabuhay tayo and then mamatay. Sa kingdom of God, sa gospel message, we die first with Christ and we live with Christ. 2 Timothy 2:11, this is trustworthy saying. Karapat-dapat na may nakasabihan at karapat-dapat tanggapin. If we died with Him, we will also guaranteed live with Him. Si Jesus, yan ang dinanas ni Jesus sa kanyang pagkatao. Broken siya. Yung Gethsemane, meaning, ang meaning ng Gethsemane, yan yung gilingan, yung crushing, doon kinakrush yung olives. Ilang beses nag-pray si Jesus? 3. Nung pumunta kami ng Israel, 3 beses pala yan iikutin ng donkey, yung paggiling hanggang mapiga yung oil na walang matira. So doon sa Gethsemane, yung self ni Jesus, piniga niya sa kalooban ng Panginoon hanggang buong sarili niya ay wala na. Kaya sabi niya, Panginoon, kung pwede, if thou are willing to take this cup pass from me. Sabi ng Ama, walang iba, ito talaga. So he has to be crushed in the Garden of Gethsemane. Pero binagdalhan siya ng angel para matupad ang tunay na crushing. Hindi lang siya ang ikakrush, kung hindi pati yung kaaway at prinsipyo ng kaaway doon sa cross. Kaya pinadalhan siya ng angel to fulfill that if I be lifted up, I will draw all men. Nung sinurrender niya yung sarili niya, walang-wala niya sa sarili, yet not my will. Yung sarili niya hindi pwede mag-contribute sa kaligtasan. Ang kalooban lang talaga ng Ama. O yan mga kapatid. So, the kingdom of God is not in word, is not in whatever we say, but in power. What power? The resurrected Jesus Christ, the message of the truth of the resurrected Jesus Christ in our hearts, brought to us by the Holy Spirit. So hindi lang saying, kung hindi yung Jesus in us, makikita sa atin pag tayo ay na-broken. So mga kapatid, sa ending natin ngayon, the work will be finished when God's people, tayo, the Laodicean, na nag-open at ngayon, dinideklara ng Panginoon na meron na akong tagumpay, tinatanggap mo ba? Will surrender to self, to the cross, and let the Holy Spirit work, do His job. Then the earth, in Revelation 18:1, ay matupad sa atin. The earth will be lightened with His glory. But we must begin with our family, our church, our place, kung saan man tayo, to lighten the earth with His glory. Share the truth of the Word of God, the everlasting gospel. Paano mangyari ito? Hindi ito sa pamamagitan ng trying harder, yung pagsusumikap, or any innovation or human program, philosophies. Bakit? Because the victory that we have is the victory of Jesus Christ, and we respond to that victory, that is the victory even our faith. So faith means accepting not I, self has to be broken, and allowing Christ to live in us through the Holy Spirit. At ito ang aking panalangin mga kapatid sa bawat isa sa atin ngayong gabi, na maranasan natin ang patuloy na tagumpay ng ating Panginoon Jesus. We
We fight the fight of faith not to become victorious, but to maintain the victory that we have already in Jesus Christ. God bless us all, mga kapatid. Magandang gabi. God bless you all, and I love you all in the name of the Lord.